na bill of particular na to. Oh, it is a more specific, it's a more specific allegation. A defendant in a criminal case who believes that he is not sufficiently informed of the crime with which he is charged and is not in a position to defend himself properly and adequately could move for a bill of particular specification. Ano yung purpose ng bill of particular? It is allow the accused to prepare for his defense. Magkano to remedy ito mga bali? Itong bill of from the word particular, dapat naka Hindi ba? Hindi, sir. Kita nyo ba yung PowerPoint sa iba? Ano ba yung leave ka muna, leave ka muna. Baka nag-lag lang yung wifi mo. Oh, yung bill of particulars, baga parang yung reklamo sa iba, yung information sa'yo, or yung reklamo, hindi specific. Hindi mo alam hindi mo alam kung paano ka didepensa kasi hindi naka-specify. Ano ba talaga yung krimen na inaakusa sa akin? Hindi ka sure paano madidepensa ang sarili mo. Kaya mag-move for a bill of particular. Specify nyo yung allegations, specify nyo yung reklamo para makahanda ako sa depensa ko. Yan yung bill of particular. In other word, particular or specific. O, pag sa motion to quash, ito. It is a hypothetical admission of the facts alleged in information. Hence, the court in resolving the motion cannot consider the facts contrary to those alleged in the information which do not appear on the face of the information except those submitted by the prosecution. The accused may move to quash the complaint or information at any time. Ito na ito, anytime for entering his plea. Pag sinabing motion to quash, baga pinakasimpleng paliwanag dyan mga di, motion to basura, binabasura mo yung kaso. Yan ang ibig ng motion to quash, motion to basura. Ginagawa yan before entering his plea. Diba tinatanong ka, okay, binasaan ka ng information or reklamo sa'yo. Gagawin mo tong motion to quash bago ka mag-enter ng plea of guilty or not guilty. Yan yung motion to quash before entering his plea. Ano yan yung mga pamamaraan para mapag-motion to quash ka? Wait lang. Ito mga grounds, mga pakiano nyo to. Number 1, that the facts charged don't constitute an offense. Yung reklamo sa'yo, wala namang laman ng krimen. Mga reklamo, walang nakasaad na kung anong krimen. Motion to quash. Number 2, that the court trying the case, walang jurisdiction yung korte. Yung 4 na jurisdiction, di ba kanina? Jurisdiction over the accused, jurisdiction over the offense, di ba mga? Pag walang jurisdiction yung court, motion to quash ka. The court trying the case doesn't have jurisdiction over the accused. O number 4, that the officer of filed information, walang authority. Diba kanina, di ba, sino yung mga pwedeng pwedeng mag-file ng information? Diba na-discuss ako na sino yung mga, di ba, si prosecutor. Walang authority yung isang officer na mag-file ng prosecution or motion to quash ka. Number 5, that it does not conform substantially to the form subscribe. Yung information, wala sa format, wala sa ayos o motion to quash. More than one offense is charged except when a single punishment for various offenses is prescribed. Anong tawag yan sa number 6? More than one offense. Sa isang, di ba sa general rule, dapat sa isang reklamo, sa offense or information, isang crime lang. Ang nangyari dalawang crime, ang nakapalo, bawal yun. Ano tawag doon? Wala, alam nyo pa? Double jeopardy. Hindi siya double jeopardy, hindi. Ang tawag doon sa isang information or complaint, dalawang reklamo. Bawal yun. Dalawang crime. Duplicitous of, tanda nyo, duplicitous of information. Duplicitous of information, duplicitous. Baga sa general rule, dapat, pag murder lang. Hindi pwedeng murder tsaka robbery, murder and robbery. Diba? Bawal yung dalawa. Pag murder tsaka robbery, tigi-isang reklamo yan sila. Isa sa murder, isa sa robbery. Tigi-isa. Pag dalawa sa isa, bawal. Maliban ng pag-complex crime. Alam mo naman yung complex crime, diba? Sa isang act, dalawang crime na nagawa. Yun yung exemption sa duplicitous of information. Yung double jeopardy, mga buddy, ito yan. Sinampahan ka ng kaso ng 2 beses sa isang cause of action. Ano ba? Kinasuhan ka ng murder.
pinatay mo si Pedro, kinasuhan ka ng murder. Na-acquit ka, kinasuhan ko ulit ng murder dahil doon sa pagpatay kay Pedro, double jeopardy doon, bawal yun. Kinasuhan ka ng 2 beses sa isang cause, sa isang dahilan, bawal. Dapat kinasuhan ka ng 1 beses, isa lang. Na-acquit or na-dismiss, wala na, finish na yun. Yung double jeopardy. Tandaan nyo lang, duplicitous of information, sa isang information, dapat isang krimen lang. Pag 2 or 3 or more, duplicitous, file ka motion to quash. Number 7, that the criminal liability or action has been extinguished. Example na is prescription of crime na. For example, sa murder, di ba, prescribe na yung crime sa 20 years. So, bawal ka na ulit dyan i-prosecute. Pag na-prescribe na, na-expire na eh. That it contains, number 8, that it contains averments which, if true, would constitute legal excuse or justification. Yan yung mga example yung self-defense. Yan. Number 9, that the accused has been previously convicted or acquitted of the offense charged. Ito na ang double jeopardy, number 9. Or the case against him has been dismissed, otherwise terminated. Na-accuse or na-acquit na dati. Kinasuhan mo ulit. Double jeopardy, bawal. Yan yung number 1 to 9. Pakayaan nyo, familiarize yung number 1 to 9. Baka pa-enumerate sa inyo yung grounds for filing motion to quash. Siya mga tanong doon, among the following are the grounds for motion to quash except, at least familiar kayo. So 1 to 9. O pag sinabing, alam niyo na yung motion to quash, kailan pinafile yan? Before entering his plea. Before the defendant enters plea. Demaro to evidence filed after the prosecution has rested it. Pag sinabing demaro to evidence, mga badi, pinafile mo yan, pag ba, yung diba, sino as a role, sino yung unang mag-present ng ebidensya? As a general role, sino yung unang mag-present ng ebidensya? Prosecution or defense? Prosecution sa akin. Prosecution. Prosecution yung unang mag-present ng ebidensya. Ngayon, nung pag-present ng prosecution ng ebidensya, kulang. Insufficient yung ebidensya nila, kulang-kulang para mapakonvict yung defense. Mag-file ka ng demaro to evidence. Ibig sabihin ng demaro to evidence, kulang yung ebidensya nung wala na. Wag na tayo mag-trial, kulang ebidensya, sayang lang oras. Yung demaro to evidence, pinafile yan pag insufficiency of evidence, kulang evidence na ano. At ang kailan pinafile yung demaro to evidence after the prosecution has rested in this case. Yung motion to quash, kailan pinafile? Before the defendant enters plea. Daming separate ito. Tagal ng tanong. Ito. Reinstatement, period of reinstatement. Ano ba itong provisional dismissal? Baka pumitik, sayang. Pag sinabing provisional dismissal, temporary dismiss. Kasi ba, hindi nagatin yung witness. Ba, ikaw akusado, yung mga witness ng prosecution, hindi nagatin. Kulang-kulang yung hindi nagatin. Ang mayroon, dismiss muna. Sabi ng court, dismiss muna kaso provisional dismiss. Sabi siya, temporary dismiss. Pwede pang buhayin. Pag sabi ng provisional dismissal, pwede pang buhayin ulit yung kaso. Pwede pang buhayin, kaya nga provisional dismissal. Pag permanent dismissal, wala na, tapos na, finish na yun. Yeah. Ulitin ka yung provisional dismiss siya, pero pwedeng buhayin ulit. Kasi for example, hindi nagatin yung witness ng kabila. O, dismiss, pero provisional. Ano din yan, tingnan nyo period of reinstatement. Pwede mong, ito yung period yung kailan pwedeng buhayin. An offense punishable by imprisonment of not exceeding 6 years. Sa loob ng 1 year, dapat mabuhay mo yan Tingnan yung una. An offense na punishable by imprisonment not exceeding 6 years. Ibig sabihin na sa MTC yan. O pag nasa MTC, di ba, not exceeding 6 years. 6 years ba? Sa loob ng 1 year, pag provisional dismissal, yung prosecution pwede niyang buhayin within 1 year. Within 1 year, pwede niyang buhayin yung kaso. Pag 6 years and 1 day pataas sa RTC, within 2 years, pwede mong buhayin yung kaso. Tandaan nyo lang 6 years pababa, 1 year pwede mong buhayin. 6 years and 1 day pataas, 2 years pwede mong buhayin. Pag naabot na yung 1 year, pag 5 years lang, umabot na yung 1 year, permanent dismissal na yan pag hindi yan nasunod yung 1 year.
Nakuha niyo yung point? Nakuha niyo? Provisional dismissal. Kuha ba? Kuha? Yes, sir, yes. Sino din nakakuha? May hindi ba nakuha? Kaya ka na? Ay, basic. Yung na-discuss ko dito sa inyo, yun lang ang possible na lalabas sa board. Yung mga ini-escape ko, mawala na yun. Pang college yun. Sayang oras nyo dun. Sir, paulit ng kanino. Ito, professional. Ulitin ko. Ito. Oo, sir, yan, sir. Pamanig. Pag sinabing provisional dismissal, temporary dismiss lang muna. Sabi ng korte, sige, total, hindi nag-attend yung witness ng prosecution. Dismiss muna kita ngayon na, labas, laya ka muna, dismiss muna. Kaso temporary dismissal, ibig sabihin ng provisional dismissal, na pwede pang buhayin ulit yung kaso. Dismiss ka pero pwede pang buhayin. Yan, pag provisional dismissal. Pag permanent dismissal na, wala na, hindi na pwedeng buhayin. Pag provisional dismissal, pwede pang buhayin yung kaso. Ginagawa ng provisional dismissal kapag hindi nag-attend yung witness ng kabilang side. Ngayon, ito, yan yung 1 year, yung 1 year at saka 2 years. Pag yung penalty, makukulungan ng, hindi naman susobra ng 6 years pababa. Tapos nagkaroon ng provisional dismissal, pwede yung pangbuhayin yan sa loob ng 1 year. Pag 6 years pababa, yung penalty of imprisonment ng penalty, sa loob ng 1 year, dapat mabuhayin nyo yan. Kayong prosecution buhat. Pag hindi nyo binuhat, permanent na dismissal. Ang nasa MTC, yan na yung 6 years. Pero naman, pag nasa RTC na, din, isa more than 6 years na, sige, dismiss mo na yan. Pero yung penalty is 7 years, 8 years, o more than 6 years. Tapos sa loob ng 2 years, buhayin nyo. Pag hindi nyo binuhay, dismiss na talaga. O pag, ganito lang pinaka-point, 6 years pababa, 1 year, dapat buhayin mo yan. 6 years, 1 day pataas, dapat 2 years buhayin nyo yan. Pag hindi nyo binuhay dyan sa loob ng taon na yan, wala, dismiss na talaga. Kuha. Sir, thank you, sir. Sir. O pag pre-trial, di ba arraignment? O alam nyo ang ginagawa sa arraignment? Kinikilala yung akusado, tinatanong kung guilty or not guilty. Sa pre-trial, bago mag-trial, ang purpose ng pre-trial, para pagdating sa trial proper, mabilisan nila yung trial proper. Ito ang ginagawa sa pre-trial, plea bargaining, stipulation of facts, marking for identification of evidence, waiver of objection to admissibility of evidence, modification of the order of trial. Sa pre-trial, tingnan yung plea bargaining. Ano ba yung plea bargaining? Baga nagpaparagin ka, tumatawad. Sige, nag-amin ka sa lesser offense. Ba? Anong reklamo mo sa akin? Ano yung kaso mo sa akin? Robbery? Sige, aamin ako sa robbery. Basta yung penalty ko pang theft lang. O, ang tawag doon, plea bargaining, tinatawaran mo. Aamin ka, pero ang penalty mo pang lesser offense. Baga sa ano, sige, aamin ako sa murder. Aamin ako sa murder. O, guilty ako sa murder. Pero yung penalty ko, pang homicide. Yan ang ibig sabihin ng plea bargaining, tinatawaran mo. Yung crime, ganun pa rin. Yung crime mo murder pa rin, pero yung penalty mo pang homicide lang. Yung record on murder pa rin, penalty mo pang homicide lang. Yung record mo pang robbery, pero yung penalty mo pang theft lang. Yun yung plea bargaining. Yung nangyayari yan sa pre-trial. Kuha yung plea bargaining. Tanong sir, Tanong. same title lang ba yan sila? Sir, yung sa plea bargaining ko? Hindi same title, same elements. Aras mag-same elements. Hindi pwede nga, hindi pwede na, sige, murder, ang ginawa mo krimen is murder, amin ka sa theft. Hindi pwede. Same elements, halos same elements sila. Kasi di ba yung robbery at theft, halos same elements sila. May nadagdag lang doon sa robbery, intimidation. Kuha. Kuha sir. Very good. Same title, makikita sa keyword ng recidivism yan, di ba? Same title. Crimes against persons, crimes against property. Keyword ng yan, recidivist. Balikan yung recorded natin sa book 1. Wala yun ang plea bargaining, na-discuss ko ng plea bargaining na.
Pleading guilty to a lesser offense, pag may nakita nyo yan, plea bargaining. O, trial na tayo. Rule 119. Time to prepare for trial. Ano ba yung trial? The examination before a competent tribunal according to the laws of the land of the facts to put an issue in case for the purpose of determining such issue. Yung examination dun sa tribunal o korte. Yan yung trial. By the book, it shall no case exceed 180 days. On the first day of the trial, except as otherwise provided by some. As a general rule, dapat, tandaan niya, does not exceed 180 days. 6 na buwan. Yan yung rule. Kaya ba, sumusobra, no? Pwede tanong, sir. Tanong. Din ba sa Rule 119, sir, sa... Ayan, sir. Tata. Ay, sa Rule 118 pala yun. Awan na O wait. dun sa pagpak, sir. Wait lang. Rule 118. Dito. O, dyan, sir, yung sa stipulation of factor. Ano? Yung stipulation of factor, ano ba ibig sabihin? As stipulation ng facts, yung mga, ano na yung, ano ba yung nangyari? Ano yung facts na nangyari about sa crime? About sa robbery, paano ba ninakaw? Binasag yung bahay, binasag yung bintana, tapos pumasok. Yan yung stipulation of facts. Mga facts about sa nangyaring krimen. Yan lang yun, buddy. Yan lang yun. Tanong lang ng tanong, ha? Pag may di kayo na-gets. Order of trial. Ito, importante ito. Order of trial. Manik. The trial shall proceed in the following order. Ito yung pagkakasunod-sunod ng trial. The prosecution shall present evidence to prove the charge in a proper case. O the civil evidence. Prosecution ang mag-present ng evidence. As a general rule, as a other, prosecution ang una. Maliban na lang pag nag-interpose ng self-defense. Imbis na mauna yung prosecution, defense ang mauna. Pag nag-interpose ng self-defense. Pero sa mga normal, ang prosecution lagi ang nauna. Letter B, the accused may present evidence to prove his defense and damages if any. Una, prosecution. Pangalawa, the accused na. O letter C, the prosecution and defense may in that order present rebuttal and sa rebuttal evidence. So, una, prosecution. Next is accused. Next is prosecution naman, pang rebut. Next naman is defense pang sa rebuttal evidence. Yan pagkasunod-sunod. Prosecution, accused, prosecution, accused. Yan pagkasunod-sunod sa order of trial. Pero pagkadating sa self-defense o defense of relatives, sa mga justifying, nag-interpose siya ng local defense, mauna ang mapabago yung order ng trial, mauna ang accused, prosecution, accused, prosecution. Ayan yung mangyayari. Sir, pwede magtanong, sir. Okay, banat. Sir, dun sa may order of battle, sir, pwedeng mag-present yung prosecution ng additional evidence, sir. Sa rebuttal, ganito yun, no? Last na yun, buddy. Last na yung sa rebuttal. Bauna, prosecution. Next is defense. Next is rebuttal ni prosecution. Next is sa rebuttal, prosecution, defense, rebuttal ni prosecution. Yun yung time para na si prosecution, siya, mag-present ng evidence, panlaban niya dito. Ay, defense, yun yung rebuttal. Sa rebuttal, yun na yung last. Yun na yung last na mag-send ng evidence, panlaban si accused. Kasi yung rebuttal, para yung prosecution, yung sa rebuttal, para na yung kay accused. Si accused ang tanong. Ang utod na tabi sa amin, sir, ilunggong ko lang, sir, sindihan naman. Ang sa order of trial na, sir, bali PDRS, sir, prosecution, defense, rebuttal, kag submission for dismissal, sir. Isa lang na sila sa rebuttal, sir. Ay, sir. Ano yung bayan ulit? Ang sa order by trial, bala, sir,
bali PDRS ang acronym sir mo. Prosecution, PDRS. defense, rebuttal, kag submission for decision sir. Hindi, ganda yan, bali magkaiba. Ganito yan, oh. Prosecution, defense, rebuttal. Pag kontento na sa rebuttal, submission na. Submission na, submit na yung decision. Pero pag hindi pa kontento sa rebuttal, may sa rebuttal ulit. Yung panglima, yung sa'yo. Ganito yan, oh. Prosecution, defense, rebuttal. Sa rebuttal, yun yung panguli, yung ano mo, S mo, yung submission. Kung wala sa rebuttal, ang sinara sa rebuttal, depende kung hindi pa satisfied sa rebuttal. Kuha mo, tama din yun, tama din yun. Tama din yun. Kaso, depende kasi yan sa, ano, natuturo. Pero tama din yun. Yung submission na yung panguli, submit na. Thank you, sir. Thank you. O, di Maro, to evidence sa discuss ko na kanina to. Pag kulang, kailan ginagawa itong di Maro, to evidence, kailan pinapal, pag kulang yung ebidensya ng, you know, tandaan nyo lang yan, insufficiency of evidence. Pag kulang yung evidence ng prosecution, yun ang parang di Maro, to evidence. Judgment na tayo. O judgment, definition, adjudication by the court. O, nagdidesisyon ng korte kung guilty or not guilty. Ba? And the imposition of proper penalty. Diyan na sinasabi kung ano yung penalty mo, reclusion perpetua, reclusion temporal. Yan yung judgment, adjudication by the court. Ito pang lawyer na kasi ito, itong may nanong hindi naman nalalabas yun. Ang bar, pwede pa. Mag-imay tayo niyan. Di pa naman tayo abogado. Pag sinabing promulgation of judgment, mga bali, ina-announce na yung judgment. Binabasa na sa kanya yung decision, pinapromulgate na. Ibig sabihin ng final, kailan ba? From the start of promulgation of judgment, kailan magiging final na yung judgment? Ilang araw? From the start ng promulgation of judgment, ilang araw magiging final na yung judgment? 15 days, sir. 15 Ha? days, sir. Ilan? 15 days. 15, very good. 15 days. Natulan na siya ng guilty. Sa promulgation of judgment, may tatlong pagpipilian siya. Pwede siyang mag-apila, pwede siyang mag-probation, pwede i-waive niya, natanggapin niya na. Within 15 days, nakakapag-desisyon na siya dun sa tatlong option. Pag after ng 15 days, tapos na. Final na yung judgment. Pag sinabi kasi yung promulgation of judgment, official proclamation, announcement, ina-announce na yung judgment. Hindi pa yan final, ina-announce pa lang. Kasi pwede ka pang mag-apila, pwede ka pang mag-probation, mag-apply ng probation. O, anong pinakaiba ng new trial and reconsideration? Manig. Manig ito. Topic din sa procedure. Anong pinakaiba ng new trial sa reconsideration? Pag sinabing new trial, back to zero ulit, panibagong trial. Pag motion for reconsideration, humingi ka lang ng pabor. Baka pwedeng judge, baka pwedeng paka-review. Baka may kulang. Judge, baka pwedeng paka-review yung decision kasi yung krimen ko is homicide lang, ba't reclusion perpetua? Dapat reclusion temporal lang yung penalty. Yung reconsideration, pinapa-review mo lang, wala ng trial. Pag new trial, panibagong trial ulit. As example ng new trial, mayroon kang witness. Kung natalo kasi yung witness mo, wala. Yung witness mo, akala mo patay, yung pala buhay pala yung witness. Yung witness mo, malaki yung chance na sabi na inosente ka. Dahil nag-appear yung witness mo, ito na witness ko, pwede ako mag-file ng motion for new trial o panibagong trial ulit. Reconsideration, reviewin lang. Yan pinagkaiba ng dalawa. Kaya nga, new trial, re-hearing of the case, keyword dyan, re-hearing, trial ulit. Where by errors of law or irregularities. Grounds for new trial, ito yung mga grounds para pwedeng mag-trial ulit. Errors of law or irregularities committed during the trial prejudicial to the substantial rights of the accused. Baka yung dito yung judge bias, ang normal, obvious na bias yung judge. Pwede ka, grounds for new trial. Pwede ka, new and material evidence discovered. Yun yung witness mo na discover, akala mo patay, buhay pala. Grounds for new trial ka. Ito, grounds for reconsideration, errors of law lang, errors of law. Errors of law or errors of the fact in a judgment which requires no further proceeding.
Yan nga, errors of fact na judgment, yun yung mali yung penalty. Imbes na yung penalty sa homicide, preclusion temporal lang, binigay siya ng penalty perpetua. May motion, papa-review naman, judge. Yan, tinagay ba? O, appeal. Pag sinabi appeal, Sir, pwede mag-transfer. banat. Sir, about dun sa new trial, sir, saan nagre-request yung pag sa new trial, sir? Saan po siya nire-request? Sa korte pa din. Samahan ka ng abogado mo, mag-request ka sa korte. Ha? Pag hindi ka pinakinggan ng korte, Secretary of Justice, angat mo doon sa Secretary of Justice. Same court yun, sir, kung saan po Oh, siya court, nakatulong, sir. same court yun. Pati yung new trial, tsaka consideration, same court yan. Kuha. Yes, sir, absolutely, sir. May banat. Tanong lang kaya ako may naguguluhan para maklarify natin. Pagka may mali din ako, correct nyo din ba? Sir, tangina mo, mali-mali ang pinaggagawa mo dyan. I-correct nyo rin, baka may mali akong nabanggit. Kasi alam ko, patak na kayo sa ibang representative rin dyan, you know? Ito na, where to appeal? When the Daslan 1 file an appeal, in the case was decided by the MTCs, the appeal should be made sa RTC. So pag galing sa MTCs, RTC ka mag-appeal. If the case was decided by the RTC, saan ka mag-appeala? Kay Court of Appeals or Supreme Court. Yan lang yan. If the case was decided by the Court of Appeals, o doon ka last resort na. Supreme Court na yung last resort. Last resort. Nabubulol na ako. Yun na yun. Di ko na yan, kung saan ka mag-appeala. Alam nyo na. Kung pagka MTC galing, di ka RTC. Pag RTC galing kay Board of Appeals, pagka Board of Appeals, di ka RTC. Yun lang yun. Where an appeal was taken within 15 days counted from the promulgation of judgment. Baka pumitik din to, 15 days. From the promulgation of judgment. Death penalty, wala na yan. Search warrant defined. Alam niyo yan, order in writing, signed by the judge in the name of people of the Philippines, commanding a peace officer to search for personal property and bring the property before the court. Ayan yung ng search warrant definition. Ano pinakaiba ng search and Sir, seizure? pa rin may tanong lang, sir. Banat. Yung about doon sa search warrant, sir, yung duration niya, piting pakilino po nun kung... Sige, Matlek. Tsaka yung kung kayo yung valid niya po ba, sir? For my expiration po ba yun, sir? Talagang puti discuss ko tayo yung validity ng search warrant tsaka warrant of arrest. Sige, sir. Thank you, sir. Ewan ko maniniwala kayo, pero ito nagturo ko. Sa search warrant, 15 days, Matik. Kung na-expire yung 15 days, kuha ka ulit ang panibagong search warrant. 15 days lang yung validity ng search warrant. Ha? Yung po yung valid niya, sir. Yun yung validity niya. Biling 15 days. Wait lang. Palagay. Totoo. 10 days hindi 15. 10 days. 15 ang putik. 15 sa pag-appeal yun. Sa pag-appeal. Pero ang search warrant, 10 days yung validity niya, 10 days. Pag na-valid na yung ito kasi ang tinatanong, ang dinidiscuss ko kanina, appeal. Pag sa appeal, dapat within 15 days yung appeal. Pero sa validity ng search warrant, 10 days. Yan yung validity niya. Pag na-expire yung 10 days, kuha ka ulit ng panibagong search warrant. Kuha mo 10 days, bali 10 days. Sir. Sa warrant of arrest naman, may validity ba? Wala. May expiration ba? Wala. Sir, Terminal period. Makinig. Sa warrant of arrest, meron expiration. Ha? Makinig. Tinanong ko yan sa lawyer Meron expiration, 10 days. Makinig bago pumalag. Kasi alam ko madami magre-react Kasi ako dati akala ko wala din. Makinig mo na. Yung
warrant of arrest, ibibigay ng korte yan sa hepe. Ngayon sabi niya sa hepe, or sa chief of police, within 10 days dapat ma-execute mo na ma-arresto mo na yung tao na nakasaka dito sa warrant of arrest. After 10 days, pag hindi mo siya na-arresto, expired na yung warrant of arrest, balik ka sa akin para mag-report. Mag-rason ka sa akin bakit hindi mo pa siya na-arresto within 10 days. Ngayon, ang mangyari yun, kasi wala, hindi namin makita. Si judge, mag-issue na siya ng alias warrant. O, ito na yung alias warrant. O, yan na yung yan na yung valid hanggang mahuli. Ay, yung alias warrant. Yung warrant of arrest, may validity siya 10 days. Pagbalik mo kay judge, sinabi mo wala, mag-issue na si judge ng alias warrant. Yung alias warrant, yun yung valid hanggang mahuli. Kuha ka, kuha. Sir. Yes, sir. Alias warrant, ang valid hanggang mahuli or hanggang maripo. O pag sinabing search, naghahanap. Pag sinabing seizure, dinadala mo sa korte. Search, nag-aalughog. Seizure, dinadala. Kinukuha. Seizure is the physical taking of a thing into custody. Pag sinabing general warrant, ito yung warrant na hindi naka-specify. Yung without specifying. Without specifying. Bawal yan. Motion to pass ka dyan. Kasi dapat, sa search warrant, sabi sa search warrant, sige, halagugin mo yung barangay Tibay, last tama mo, buong barangay. Specify mo lang yung mismong bahay. Ba? Pagka hindi na-specify yung specific, general warrant, doon, bawal yan. Sa mga din yung napanood ng book 1, book 2, evidence ko ano yung recorded, yung panoorin nyo. Sayang yun, paano yun, himay natin yung mga elements dun. Paano na sa book 2, 35 question ang lalabas. Imaginin mo yun, 35 question. Yung mga hindi pa napanood ng book 2, yung recorded, panoorin nyo na lang bago kayo mag-board para hindi kayo magsisi. Kamaya yung iba, nagpapasalamat na sa akin na hard-crime kayo, hindi nyo napanood. Sayang naman, may oras pa kayo. Simple lang naman to, warrant of arrest, pang person. Search warrant, property. Yan lang naman yan. O saan korte ka daw mag-apply ng search warrant? Any court within whose territorial jurisdiction a crime was committed. O mag-apply ka ba? Nangyari yung crime sa Marikina. O sa Marikina ka mag-apply ng search warrant. Kung dyan nangyari sa lugar, dyan ka rin mag-apply. Hindi kung saan-saan. O kinds of property na subject sa search warrant. Subject of the offense. Kung ano yung mga property na ginamit, kutsilyo, yung ano ginamit, or proceeds of fruits of the offense, or yung means used or intended to be used in committing an offense. Tandaan niya, search warrant tsaka warrant of arrest para siya probable cause. Kailangan may probable cause bago mapag-issue si judge. Kailangan may probable cause. May probable cause yung nahanap. Yun nga yung probable cause, facts and circumstances which could lead a reasonable and prudent man to believe that property subject and offense are in the place of to be searched. Yung probable cause. Yung may posibilidad na yung bagay nandun talaga sa lugar na yun. May posibilidad nandun siya sa lugar na yun. Time of making search. Matic daytime. As of general rule. Pero possibly, pero pwede gabi. Pwede. Yun yung exception. Pag nakalagay doon at inserted that it be served at any time of the day or night. Night yan na, day or night. Pag sinado nun ba, moving ba, ang subject sa search ni kotse. O kotse. Diba? Pwede kahit gabi. Pero sa general rule, umaga lang. Daytime. Validity ito na. Tinanong mo ba valid for 10 days from its date, ha? From its date. Thereafter, void na yan. Void na, wala na yan. Kuha ka ulit ang panibang search warrant. Pag na-expire yung 10 days. Kung ano na nakalagay na date dun sa search warrant, yun yung doon mag-start yung 10 days. Sir, na-extend po ba yun? Walang nakalagay sa batas na pwede extend. Void na, void. Wala
Wala nakalagay. Ang gagawin mo lang nun, pwede ka baka na-expire yung 10 days ha. Wala nakalagay dito na pwede extend sa batas. Ang pwede mo lang gawin, kuha ko ulit ang panibagong search warrant, 10 days ulit. Kasi void na, hindi na pwede extend. Kuha ka ng bago. At ano, pwede ka ba ano na ba di? May isa lang po ba yung validity tsaka execution, sir? Validity tsaka execution? Ha? Yes, Ano ba di? sir. Pag sila may execution, doon na, pinapatupad mo na yung search warrant. O, pupunta ka na sa, yung execute, yung execute, isinasagawa na. O, isinasagawa na. Yung validity, yun na yung, ano niya, expiration niya. Magkaiba sila. Ang tanong ko sa inyo, pwede ka bang mag-up? May as a general rule, pwede ka bang mag-anap, mag-search pag walang search warrant? Wala. Hindi pwede. Pero posible ba? Posible ba na kumapkap ka dyan, kahit walang search warrant? Pwede. Ito yun, no? Search incidental to lawful arrest. Makot in the app. Nahuli mo siya, caught in the act na nagdodroga. Pwede mo siyang kapkapan kahit walang search warrant. At dyan, search incidental to lawful arrest. Ha? Ito pa, number 1, search moving vehicles. Pag suspetsado yung vehicle, may mga dugo, parang dugo yun ha. Wala ka naman kukuha pa ng search warrant, moving vehicle yan eh. Mamaya alis na yan. Pwede ka kahit walang warrant, walang search warrant. Consented search without warrant, pwede pa kapkapan kita. Pag pumayag, di kapkapan. Size or evidence and plain view doctrine, no? Nakita mo, sa loob ng pinaplaslight na, sa checkpoint kayo, sa checkpoint, valid yung checkpoint. Pag flashlight yun doon sa kotse, may bangkay. Pwede mo nang mag-search yun, di ba? May bangkay na eh. Plain view ang tawag doon. Enforcement of custom law. Sa mga Bureau of Custom, di ba, tago ipasok yung mga gamit dito, mga goods, mga produkto na import galing sa search yan ng custom, kahit walang search warrant. So, stop and freeze, yo. Exigent and emergency circumstances. Example tayo sa mall, pwede ka mareklamo doon sa guard, sa private, di ba, sa mall. Guard, ba't mo kapan may search warrant ka ba, si Raulo ka? Yan na yung extend and yan na yung tawag sa mga pag nasa business establishment ka na. Kung ayaw mong pa-up-cap, huwag ka pumasok. Ganun na, kung gusto mong pumasok, up-kapang ka. Yun na yung tatandaan nyo kasi yung na-discuss ko na yun eh, yung pagkakasunod-sunod. Na-discuss ko na yung pagkakasunod-sunod sa wala na dito. Yun na yung mga point talaga, mga badisa, procedure. Kung na-discuss ko dito, yun lang panatan nyo. Ha? Yung na-discuss ko kanina, yun na yung point, yung mga order of kanina, kung sino yung direct, cross-examination, recross, direct, na-discuss ko yun sa evidence. Hindi na yun siya kasama dito sa procedure. Ngayon, maganda tayo sa basically yung 5 pillars ng CGS. Yan na yung point Aralin nyo to. Tanong to. Ay, tanong.